Ang ika-28 kabanata ng El Filibusterismo, Pagkatakot. Si Ben Saib ay naging isang uri ng manghuhula sa kanyang mga pahayag at pagsusuri ng mga kaganapan sa lipunan. Kamakailan, naglathala siya ng isang kontrobersyal na artikulo sa pahayagan kung saan kanyang ipinahayag na ang pagpapaaral ay masama at makasasama sa Pilipinas. Ipinagmamalaki sa kanyang sariling pananaw na tumutok sa mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na ang kaganapan noong Biyernes, kaugnay ng mga paskin na naging sanhi ng kaguluhan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nakatagpo siya ng mga kaaway sa kanyang mga pahayag, partikular na si Horatius, na nagbigay ng puna sa kanyang mga ideya at tinuligsa siya sa kanyang pitak na perotik niya. Samantala, ang mga ganapan sa bayan ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa mga tao. Ang mga paskin na naglalaman ng mga mensahe na nag-joke ng paglaban ay nagdulot ng kaguluhan at takot sa mga mamamayan, pati na rin sa mga insek at mga praile. Sa harap ng mga pangyaring ito, nagtakda si Quiroga ng mga hakbang upang maghanda sa posibleng kaguluhan. Ngunit hindi siya makatanggap ng mga suporta mula sa otoridad tulad ni Simuon, na nagdesisyon na huwag makialam sa mga pangyayaring ito. Sa kabila ng takot na dulot ng mga paskin, ang mga balita tungkol sa mga magsasalakay at mga plano ng himagsikan ay kumalat sa bayan, lalo na labang nagpatindi sa tensyon at takot. Sa huling bahagi ng araw, ang usap-usapan ay nagbago mula sa mga paskin patungo sa mga usapan tungkol sa plano ng mga mag-aaral at mga tulisan sa bundok ng San Mateo. Maraming mga chismis ang kumalat, tulad ng posibilidad ng mga sasakyang pandigma mula sa Alemanya na tutulong sa paghihimagsik, pati na rin ang mga kabataan na naghahandog ng kanilang serbisyo sa Kapitan General upang magsuporta sa pamahalaan. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw na ito, patuloy na nagdulot ang pangamba sa mga tao ang posibilidad ng isa pang pag-aalsa, kaya't ang mga tindahan ay nagsara at nagtakbuhan ng mga tao upang magtago. Habang ang mga pangyayaring ito ay patuloy na bumabalot sa bayan, ang mga matatakutin at takot na tao ay patuloy na nagsusuri sa mga sitwasyon at nagsasalita ng mga kanilang opinyon. Si Ben Saib, bagamat puno ng pagpapahalaga sa kanyang mga ideya, ay patuloy na nagmamasid at naguulat sa mga nangyari sa kanyang paligid. Ang kanyang pahayagan ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga balita, ngunit hindi ito makaligtas mula sa mga kritisismo. At sa huli, si Ben Saib ay napag-isipan kung paano niya makakasulat ng mga mas malungkot na mga kwento tungkol sa mga naganap sa kanyang bayan. Sa pagtatapos ng mga kaganapang iyon, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng malalim na kalituhan sa mga tao. At sa kabila ng takot, ang buhay sa bayan ay patuloy nagpatuloy. Si Ben Saib sa kanyang pagiging tagapagsalita ay nagpatuloy sa pagbabalita ng mga bagong kaganapan. Ngunit ang mga malulungkot na balita ay tila hindi nakatagpo ng sapat na atensyon mula sa mga tao na mas nakatuon sa mga pangkaraniwang balita. Ang mahalagang konsepto. Ang akdang ito ay nagpapakita ng kabiguan ng mga tao at mga institusyon sa pagharap sa mga tunay na isyu ng lipunan at nang nagpapabaya sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang buhay sa bayan, sa kabila ng mga kaguluhan, ay patuloy pa rin, ngunit hindi ito tumatagos sa tunay na pagbabago.